Adelan POV. Araw ng Miyerkules ngayon, at araw din ng day off ko. Kaya naman sinadya ko talaga magpa-late na ng gising. Pagtingin ko sa orasan, 11:11 na pala ng umaga, kaya bumangon na ako, dumiretso na ako sa banyo, at ginawa ko na ang nakasanayan ko, tuwing pagkagising. Alam nyo naman siguro ang ginagawa natin mga babae sa umaga, hindi ba? Mag-toothbrush, maligo, ganun. Paglabas ko ng banyo dumiretso na ako sa maliit na kusina namin ni Jana. At napansin ko may natakpan doon. Siguro nagluto ang kaibigan ko, kausap sa aking sarili. Kaya naman pumunta na ako sa mini dining namin, at tingnan kung ano ang niluto ng aking kaibigan. Pagbukas ko sa natakpan, ayun nga, tama ako, nagluto nga siya, adobong karne ng baboy, at bigla tuloy ako nagutom sa aking nakita. Kumuha na ako ng kanin sa rice cooker namin, medyo mainit-init pa, kasi hindi in-off ng aking kaibigan ang switch, mukhang sinadya niya, kasi alam niyang may pagkatamad talaga akong mag-reheat ng kakainin ko. Isa pa nagbabaon kasi kami tuwing papasok kami sa trabaho, at baka wala nang matira sa sahod namin, kapag doon pa kami kumain sa restaurant ng hotel, ang mahal kaya ng isang order doon. Hindi rin kami magkaparehas ng day off ng aking kaibigan. Alternate kasi kami, dahil sa dami na din ang linisan, pero carry naman. And speaking of work, ayun nga. Isang linggo na rin ang nakalipas mula ng gabing yun, akala pa namin ng kaibigan ko na masasabon kami kinabukasan, dahil sa ginawa niya sa penthouse ng CEO. Pero awa ng Diyos, hindi naman kami pinagalitan o sinita. Kaya malaking pasasalamat namin sa Puong May Kapal. Matapos na akong kumain, hinugasan ko na rin ang pinagkainan ko. Pagtingin ko sa orasan mag-aalas 12 na, meron pa akong oras bago pumasok sa part-time job ko. Doon sa coffee shop. Oo, may part-time job ako sa coffee shop, at syempre doon din mismo sa hotel na aking pinagtatrabauhan. Habang nasa biyahe ako, naisipan kong tawagan sila nanay sa probinsya. Dinial ko ang number nila. At nagring naman, at sinagot naman agad. Hello ate, sagot agad ng kapatid ko sa kabilang linya. Mukhang hinihintay nga ang aking tawag. Hello bunso, kamusta na kayo dyan, sila nanay, tatay. Masigla kong tanong sa kanya, habang nakangiti ako na kumakausap sa aking kapatid. Eto ate, okay naman kami, sila nanay at tatay naman, ayun miss na miss ka na daw. Lalo na si nanay araw-araw tinatanong kung kailan ka tatawag ate, mahaba naman litanya ng kapatid ko, oo nga, nakaligtaan ko na kasi ang tumawag sa kanila, minsan kasi pagod na ako pagkatapos ng trabaho ko. Ang kalabasan, pagdating ko sa boarding house namin ng kaibigan ko, gawa nga ng OT ko. Ay flat na ako agad. Pagkatapos kasi ng duty ko sa hotel, diretsyo na ako sa isa ko pang part-time job. Yun ay isang restaurant naman. Kung saan isa akong waitress din. Alas 7 kasi ang labas ko sa trabaho, sakto naman na kapag gabi, maraming customer ang dumadating. Kaya sinubukan ko noon na mag-apply doon, mabuti naman at tinanggap din ako agad. Kaya masasabi ko swerte pa rin ako talaga. Ayan tuloy nakakaligtaan ko na ang tumawag sa pamilya ko. Oh, Sherwin ang ate Adelan mo ba yan anak? Rinig kong boses ni nanay sa kabilang linya. Opo, inay siya nga po, rinig ko din na sagot ng kapatid ko sa aking ina. Oh, ate bigay ko na kay inay ang cellphone ha, alam pa niya sakin. Okay bunso at kausapin ko din si nanay, salamat bunso, malambing kong sagot sa kanya. Nami-miss ko na rin kasi sila. 2 taon na akong hindi umuwi sa amin. Hello Adelan anak, kamusta ka na dyan anak? Malamyos na boses ng nanay ko, na alam ko pinipigilan ang hindi maiyak, kaya naman imbis na madala ako sa kanya, binola ko na lang siya, at pinasigla ang aking boses. Eto po inay artistahin na ang anak nyo, ang ganda ko na inay. Pakwelo kong sagot sa kanya, at narinig ko pang napatawa siya sa aking sinabi. Ikaw talagang bata ka, kahit kailan hindi mo ako kinakausap ng matino, kunwaring pag-alit na sagot ng nanay ko, ngunit may malambing pa rin sa kanyang boses. At hindi ko mapigilan ang mapahagikak. Kasi naman po inay, iiyak ka na. Eto nga po mahal kong inay, mabuti naman po ang kalagayan ko dito, huwag niyo po akong alalahanin inay. Panigurado ko pang sagot sa kanya, para naman hindi na siya mag-alala pa sakin.
Anak, miss na miss ka na namin, pasensya ka na ha, kailangan mo pang umalis para sa kapatid mo, may lungkot na sabi ng nanay ko sakin. Oo, nagpunta ako dito sa Manila, upang maghanap ng trabaho, hindi kasi nila kayang paaralin ang kapatid ko, dahil sa kapos kami sa pera, hindi din naman sapat ang kinikita ng tatay ko mula sa bukid namin, dahil sapat lang sa araw-araw na gastusin sa bahay. Si nanay naman housewife, wala din naman siyang ibang trabaho, kundi katulungan siya ni tatay. Dahil ayaw ko matulad ang kapatid ko sa akin, walang degree na natapos, kaya eto ako ngayon, nagsusumika para mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Yan ang dahilan kung bakit lahat ng racket pinapatuos ko na. Basta kaya lang ng katawan ko. Inay, ano ba kayo? Hindi lang naman yan ang dahilan kung bakit ako umalis dyan, alam nyo naman ay na gusto ko din makita ang Manila, at syempre para pumuti din ako, at gumanda. Masigla ko pang sagot para naman hindi malungkot ang aking ina. Yan nyo inay, kapag nakaluwag-luwag ako. Ipapasyal ko kayo dito, siganda ko pa sa sinabi ko. Naku anak, huwag muna kaming alalahanin ng tatay mo, si Sherwin na lang ang dalhin mo dyan, alam mo naman hindi ako sanay sa mahabang biyahe anak. Mabuti pa yang kapatid mo, tulad mo din yun na sabik din sa Maynila. Ano ba kasi meron dyan sa Maynila anak ha? Mahaba-habang litanya ng aking ina, na may kasamang paninermon pang tanong sakin. Naku inay, maraming meron dito, maliban po sa nagrarangyaan na mga ilaw, meron pang naggagandahang mga building po dito inay. Excited kong sagot sa aking ina, pinasigla pa ang boses ko, alangan naman na sabihin ko, na puro usok at mababahong kanal ang sasabihin ko, di pinauwi na ako agad. Mukha naman naniwala ang aking ina. Kaya naman pala, hindi mo na maisipan umuwi ditong bata ka. Nga pala anak, pinapasabi ng tatay mo miss ka na din niya. May kasamang lungkot ang boses ng aking ina. Pero halata naman ang pagmamahal sa akin ng mga magulang ko, kaya ito ang namimiss ko sa kanila, na kahit mahirap kami. Mayaman naman kami sa pagmamahal sa isa't isa. Namimiss ko na din po kayong lahat dyan inay, pati si tatay. Nasaan po siya at kakausapin ko din si tatay, inay, magalang kong sagot sa aking ina. Gusto ko rin naman umuwi, kaya lang iniisip ko kailangan ni Sherwin ang pera para sa susunod na enrollment. Kaya naman naisip ko yung pamasahe ko, idagdag ko na lang sa mga kailangan nila sa bahay. Ay nako anak, wala pa ang tatay mo, andoon na naman sa bukid niya. Pinapasabi kapag tumawag ka daw, wag daw siyang kalimutan na ikamuste ka. Natatawang sagot ng aking ina. Napangiti pa ako sa kanila. Talagang ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Ganon ba inay, pakisabi kay tatay po miss na miss ko na din siya inay, kayong lahat dyan inay miss ko na kayo. Pinipigil kong hindi mapiyak sa aking ina, pakiramdam ko kasi maluluhan na ako. Sige na inay babay na po, may trabaho pa po kasi ako, tatawag na lang po ako ulit inay. Dagdag ko pa sa kanya. O siya, sige anak, huwag mo pababayaan ang sarili mo ha, lagi kang mag-iingat anak, malambing na sagot ng aking ina. Nay, kausapin ko pa si ate. Rinig ko naman na sigaw ng kapatid ko sa kabilang linya. Anak, kausapin ka daw ng kapatid mo. Sabi naman ni nanay sakin. Sige po inay, kakausapin ko siya, I love you inay. Malambing ko pang pahabol na sagot sa kanya. Hindi ko na narinig ang sagot ng nanay ko, dahil kinuha na pala ni Bunso ang cellphone niya. Ate, malapit na ang pasukan, mag-e-enroll ba ako ate? Diretsyong tanong ng kapatid ko sakin. Kaya naman pinasigla ko ang aking boses. Ramdam ko kasi ang kalagayan niya. Oo naman Bunso, basta pangako mo ha, mag-aaral kang mabuti, dahil kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Kunwari kong pagbabante sa kanya. Oo naman ate, ako pa ba? Alam mo naman ang pangarap ko talaga ang makapagtapos ng pag-aaral, para naman matulungan ko din sila tatay at nanay ate, sa kanaawan na din ako sayo Nahabag naman ako sa sagot ng kapatid ko. Dahil alam ko ramdam din niya ang hirap ng buhay. O siya, siguraduhin mo para hindi naman masayang ang pera ko no. Pabiro ko naman na sagot sa kanya. Alam ko naman na hindi siya masasaktan sa sinabi ko. Dahil alam naman niya na nagbibiro lang ako. Oo naman ate, wala ka talagang bilib sakin. Sagot niya na medyo nagtatampo ang boses. Kaya naman napangiti pa ako sa asta ng kapatid ko.
Sus ikaw naman, joke ko lang yun no. Kaya nga nagsisikap na ako dito para sa'yo bunso, drama kong sagot sa kanya, akala ba niya siya lang ang marunong? Pues no, dahil sakin siya natuto. Yan mo ate kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ako na bahala sa inyo, parang sigurado pa siya sa kanyang sagot sakin. Kaya naman napangiti na ako at nagpaalam na rin sa kanya, at baka makaligtaan ko pa ang part-time ko, sayang naman ang pera. Sige na bunso, patayin ko na ang tawag ko ha, may gagawin pa kasi si ate. I love you bunso, paalam ko na sa kanya. Sige ate salamat, mag-iingat ka lagi dyan. I love you too ate. Malambing din niyang sagot sakin, kaya naman mas lalong gamaan na ang aking pakiramdam. Kahit lalaki pa ang kapatid ko, ay sweet din ito sakin. At pinatay ko na ang aking cellphone. Pagtingin ko sa orasan, alauna na pala, ganun pala kahaba ang kwentuhan namin sa bahay. Pero hindi bale at last gamaan na naman ang pakiramdam ko, kahit paano. Kaya naman dali-dali na akong nagbihis, may 2 oras pa ako, kaya bago ako pumasok. Pasyal muna ako sa mall na malapit sa hotel. Paglabas ko ng bahay nilock ko na ang pinto, tag-isa naman kami ng susi ng kaibigan ko, kaya okay lang na nilock ko. Mahirap na baka pasukin kami ng kawatan. Pagbaba ko sumakay na ako ng jeep, ang totoo niyan, pwede ko naman lockerin, kasi walking distance lang naman ang hotel mula dito, kaso mainit saka may pasok pa ako mamaya sa coffee shop, baka mangamoy pawis na ako. Nakakahiya naman sa mga customer. Pagdating ko sa mall, naglibot-libot muna ako. Ang lamig talaga dito, ang sarap sa feeling. Kausap ko sarili ko na nakangiti pa ako, at napapikit sa sinabi ko, ayan tuloy nakatingin na sakin ang mga tao. Napangiwi pa ako sa aking sarili. At umalis na ako doon, naglibot muna ako hanggang naubos ang oras ko, kaya naman napagpasyahan ko nang pumunta sa coffee shop. Pagdating ko sa coffee shop, si Miss Marisha ang bumungad sakin. Good afternoon Miss Beauty, bati niya agad sakin at nakangiti. Nahiya tuloy ako, dahil siya pa ang naunang bumati sakin, siya ang amo ko dito. Good afternoon Josa, ganti ko naman na bati sa kanya with killer smile syempre. Kahit kasi mayaman si Miss Tamara, nakikipag-usap din siya sa mga staff niya. Lalo na sakin. Naku ikaw talaga Adelan, hindi ka talaga magpapatalo sakin kahit kailan, natatawang sagot niya sakin. Isa pa parang kaibigan rin kung ituring niya ako, kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit masama ang tingin ng ibang mga staff niya sakin. Una kasi sa lahat part-timer lang ako sa kanyang coffee shop. Ikaw naman kasi, kararating ko lang ganyan na agad ang bungad mo, mamaya niyan, baka lapain pa ako ng mga staff mo dito o, turo ko sa mga staff niya gamit ang labi ko, at pabulong kong sinabi sa kanya. At eto na nga napahagalpak pa siya sa tawa. Ayun tuloy agaw atensyon na kami sa mga customer niya. You made my day talaga Adi, dito ka na lang kasi mag-work sa shop ko, sabi pa sa akin. Oo nga ilang beses na ako nitong kinukumbinsi, pero ilang beses na din ako tumanggi. Hindi naman sa ayaw ko, sa totoo lang inuperen pa nga ako sa lampas ng sahod ko bilang janitress. Tuloy pa daw ang part-time ko sa kabila, kaso hindi ko talaga alam, kung bakit parang may pumipigil sakin. Miss Josa, di ba sinabi ko naman sayo ang dahilan ko, malungkot ko pang sagot sa kanya. Sinabi ko lang naman kasi na hindi ko maiwanan ang aking trabaho sa hotel, dahil maganda naman ang trata nila sakin. Isa pa ang hotel ang unang tumanggap sakin sa trabaho. Ano pa magawa ko? Malungkot niyang sagot sakin, na akala mo naman big deal sa kanya, lagi na nga kaming nagkikita dito sa loob ng hotel. Huwag ka mag-alala lagi naman tayo nagkikita diba? Huwag ka nang magtampo, ano ba kasi ang nakita mo sa akin? Tanong ko sa kanya, ewan ko din ba sa babaeng ta, sa ganda ba naman niyang ta, pinagkakainteresan ako, oo maganda ako alam ko, pero wala naman ako panama dito. Alangan naman na tomboy siya, mas maarte pa eto sa akin. Syempre mayaman. Tingnan mo nabawasan na ng 1 gramo yang ganda mo turo ko pa sa mukha niya, kapag kasi kaharap ko siya, nawawalan na din ako ng hiya sa sarili At eto naman, napahagalpak na naman sa tawa, napailing na lang ako sa amo kong maganda, mukhang good mood siya today. Magtrabaho na ako Josa, at baka malugi ka na sakin, biro ko pa sa kanya, at iniwan ko na nga siya,
kahit tawa pa rin siya ng tawa. Tinanguan na lang niya ako, bilang sagot niya sa akin, at tuluyan ko na siyang iniwan. Dinala ko muna ang bag ko sa locker ko, bago ako magsimula, bawat staff kasi dito may kanya-kanyang locker, kahit part-timer lang ako syempre meron din sa akin. Pagkatapos kong naayos ang gamit ko, ay bumalik na ako sa loob. Beauty table number 12 please, pakidala ang order niya. Sigaw ni Ms. Tamara sa akin, wala tayong magagawa yan na talaga ang tawag sa akin. At ako talaga ang paborito niyang staff, charot. Yes ma'am coming. Masigla kong sagot sa kanya, with killer smile syempre. Ganyan ako kapag oras ng trabaho, kailangan professional. Nax. Here's your order sir. Paglapag ko sana ng coffee ng customer, ay siya namang pagtayo ng nasa kabilang upuan, at hindi maiwasan at natabig ako, at ayun nga, yung kape na dala ko accident kong naibuhos sa my order. What the? Sigaw ng lalaki na galit ang boses, parang ang nagdadagundong na sa loob ng coffee shop sa lakas ng kanyang sigaw. Samantalang ako, hindi ko rin alam kung ano ang una kong gagawin. Fred POV. Andito ako ngayon sa coffee shop ni Tamara. Our family's friend. Ang sama ng tingin niya sa akin. At pumunta sa pwesto ko kung saan ako nakaupo. Nginisihan ko lang siya. What are you doing here? Pasuplada niyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung bakit mainit palagi ang dugo niya sa akin. Nginisihan ko lang bago ko siya sinagot. Why? I can't be here in my own place. Sagot ko sa kanya na nakangisi, mukhang masarap siyang asarin ngayon. At eto na umuusok na ang ilong niya sa galit sa akin, kaya mas lalo pa ako napangisi sa kanya. Itong shop niya kasi ang naiisip kong tambayan tuwing nababagot ako, buti dito medyo tahimik naman. Maliban lang sa babaeng kaharap ko ngayon. Correction, this is my own shop. Pasuplada din niyang sagot, diinan pa talaga ang salitang on, pinagtitinginan tuloy kami ng mga customer niya. But who cares, I am Frederick Parker. No one will despite me. Parang ayaw pang magpatalo sa akin. Hindi ko alam din kung bakit mainit ang dugo ng babaeng ta sa akin, sayang lang din maganda naman siya, but she's not my type anyway, because she's like a sister for me. Okay then, give me a black of coffee ma'am, painsulto kong sagot sa kanya. Pero hindi na niya ako pinansin, dahil sinalubong niya ang babaeng kakapasok lamang sa pintuan, mas importante pa yun kaysa sa akin, na may-ari ng hotel na ta. Mura ko pa, dahil sa akin nakatingin ang mga tao, partikular na ang mga kababaihan. Pero agaw eksena ang dalawa, lalo na nung humagalpak ng tawa si Tamara, kanina lang kumulang na lang mag-apoy na ang ilong sa galit niya sa akin. Dahil sa agaw eksena sila, pati ako ay napatingin sa gawin nila. Napansin naman ako ni Tamara, pero nginisihan niya lang ako. Nginisihan ko din siya, pero hindi nakaligtas ang babaeng kasama niya. Mukhang maganda ang katawan, at hindi yun nakaligtas sa akin. I wonder why kung ganun din ang mukha niya, kung ano ang kanyang itsura. Waiter, may I have my order? Is a black of coffee, no sugar. Sabi kong seryoso ang mukha ko, pansin ko dito sa mga tao lahat sila nagpapansin, maliban lang sa may-ari ng shop na ta. Nakita ko naman na pumunta yung staff kay Tamara, pero may sinabi or inutos ata sa babae, kaya naman imbis na mag-serve yung staff niya sa akin, ayun umalis. Iniinis talaga ako ng babaeng ta. Nasabi ko sa sarili ko. Pero may lumabas sa isang kwarto na babae, at siya ang inutusan ni Tamara na mag-serve sa akin, kaya naman nginisihan ko siya. Nakatingin kasi siya sa akin, may sinabi siya sa kanyang staff habang nakatingin sa akin. Matapos ng ilang minuto dumating din ang aking order. Here's your order sir. Rinig kong sabi ng isang staff niya, para akong nahele sa boses niya, ang sarap sa pandinig. Nikatalikad kasi ako, dahil nakatingin ako sa gawin ni Tamara, na para bang may gagawin na kalokohan sa akin. Pero pag-angat sa ulo ko, ganun na lang ang gulat ko, dahil yung kape na ibuhos lang naman sa akin, kaya hindi ko na napigilan ang sumigaw. What the? Sigaw ko, wala akong pakialam kung nakatingin na ang lahat sa akin, sa lakas ba naman ng boses ko. Tinignan ko ang babae. Wow, nasabi ko pa sa sarili ko, ngunit pinaseryoso ko ang mukha ko. Nawala silang makitang kahit anong emosyon kundi galit. Mukhang inutusan ito ni Tamara, para gawin ito sa akin.
Pues magsisi siya o sila. Sorry po sir, hingin pa umanhin niya. Ramdam ko naman na sincere siya sa sinasabi. Gusto ko man tanggapin ang sorry niya, pero hindi ako papaloko. Alam ko inutusan ito ni Tamara. And if I am not mistaken, eto yung babae kanina na kausap niya. Are you blind? Look what did you do to me? Pasigaw kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang takot sa mukha pero wala dahil umuusok na din ako sa galit. Bulong ko pa pero alam ko abot sa pandinig niya. Yung mukha niya kanina na para ng takot, ay napalitan ng galit na parang umuusok na rin. Just like Tamara kung magalit din. Kaya hindi na ako magtataka, dahil plano nga nila eto sakin. Napakunot noo pa ako sa itsura niya, na akala mo naman makikipagyera. Ganon ba sir, kanina blind, okay na sana ngayon naman stupid, ay di wow. Sagot niya na parang nasa kanto lang kung nakipag-usap sakin. Pero mas nagulat ako sa sunod na ginawa niya sakin, dahil hindi ko napaghandaan. Eto para naman mukhang stupid nga ako. Bulyo pa niya at ibinuhos niya lang naman sakin ang natitirang kape sa tasa. Napanganga pa ako sa ginawa ng babaeng ta. Hindi agad ako nakapagsalita sa ginawa niya sakin. I can't believe this. You're fired. Sigaw kong nagdadagundong na sa loob ng coffee shop. Who cares? At siya naman ang dating ni Tamara na akala mo naman maamong tupa, kung hindi ko nga siya kilala baka maawa na din ako. It this part of your plan Tamara? Seryoso kong tanong sa kanya, alam niya kapag galit na ako. At yung mukha niya kanina, mas lalo pang nag-alala. I want you to fire her. Now. Turo ko sa babaeng nagbuhos sa akin ng kape. No I can't, sagot ni Tamara sa akin, na para bang nag-alala talaga siya, pero hindi ko pinansin, lalo nang sumabay na sumagot ang staff niya sa akin. Bakit ikaw ba ang boss ko? Sagot ng babae sabay pa silang nagsalita, kaya naman tinignan ko sila ng masama, bago ako tumayo at umalis na sa loob ng coffee shop, na nagngingit-ngit ako sa galit. I can't believe what happened to me right now. Two girls behind me. No! Sigaw ko habang umuusok ako sa galit, bumalik ako sa penthouse para magbihis, hinding-hindi ko talaga mapapalampas ang araw na ta. Tatandaan ko ang babaeng yun, even tomorrow. Pagdating ko sa penthouse, nadatnan ko si Michael, my cousin. Ow! What happened to you bro? Gulat na tanong niya sa akin. Sinaman ko siya ng tingin, kahit wala naman siyang ginawang masama sa akin. You. Turo ko sa kanya, dahil pati siya nadamay na sa init ng ulo ko. Why me? Painosente naman niyang sagot sakin, kung sa bagay nga naman wala siyang alam. Dahil sa girlfriend mo. Sigaw ko sa kanya. Yes, Michael and Tamara is in relationship. At ang lalaki tumawa lang, kaya mas lalo akong naimbir na. What is funny ha? Sigaw ko sa kanya, dahil hindi siya magkaandagaga sa pagtawa. I can't believe bro. I know Tams is a spoiled brat but I believe her, she cannot do that. Sagot pa niya na para bang siguradong sigurado siya, na hindi gagawin ng girlfriend niya ang bagay na yun. Pero halatang nagpipigil siya ng tawa. Hindi nga siya ang gumawa pero nag-utos siya. Hindi ko na napigilan na sabihin sa kanya. Mukhang nagulat naman sa sinabi ko. Really bro? Mangha pa niyang tanong sa akin. Ano naman kaya ang nakakamangha doon, sa sinabi ko? Yes really. Sagot ko naman, tinignan lang ako ng mula ulo hanggang paa, tapos pailing-iling pa. Parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Kaya naman binato ko na siya, ng kahit anong mahawakan ko sa sala, dahil sa inis ko, at ang lalaki umiwas lang na tawang-tawa pa. By the way, CJ is in your room nakatulog, napagod ata sa kakalaro kanina, kaya naman pinatulog ko na, kailan ka ba kasi maghahanap ng yaya niya bro, nagagalit na si Tam sa akin alam mo ba yon? Pag-iiba niya sa usapan, at may kasama pang pakonsensya. Yes CJ is my nephew, pero ang alam ng lahat he's my son. Pero hindi ko na tinatama kung ano ang alam nila, tungkol sa pamangkin ko. Dahil ang nakakaalam lang sa totoo niyang pagkatao, ay mga ka-close ng family ko, kabilang na si Tamara at Michael. Soon, tipid kong sagot sa kanya, pati paghanap ng yaya kasi ang hirap. Hindi kasi basta-basta makahanap ng yaya ng pamangkin ko, mailap kasi siya sa mga tao, dahil medyo bossy din minsan, parang matanda nga din.
Siya nga pala, may dinner meeting ka mamaya kina Mr. at Mrs. Santos around 8 in the evening, wag mong kalimutan bro. Alam mo naman na bigatin silang customer dito, paalala pa ni Michael sakin, mabuti na lang at lagi siyang nakagabay. Dahil malaking bagay ang tulong sa akin. He's always there for me. Especially for CJ. Thanks bro, nasabi ko na lang sa kanya, ayaw ko kasi ng madaming drama. Alam naman niya kung gaano ako nagtitiwala sa kanya. My pleasure bro, sagot naman niya sakin, sabay tapik sa balikat ko. Kaya naman umakyat na ako sa taas, kung saan doon sa kwarto namin ang pamangkin ko, at para makaligaw na rin ako. Naalala ko na naman ang babaeng yun. Kaya nagbalik na naman ang galit ko sa kanila ni Tamara. Wag na wag ka lang magpapakita ulit sa akin. Dahil baka hindi ko alam ang magawa ko sa iyo. Napasipa pa ako sa hagdan, nang ako lang naman ang nasaktan.